Uy, maaraw na. Dito tayo sa Kiraya ulit. Namili tayo ng konting parts. Ano laman ito? Yan, ito yung mga laman niya. So, meron tayo dito 2-din box para sa Euro natin. Tapos bumili tayo ng clamp na radiator. Tapos ito, ano ba to? Charcoal canister. Uy, kailangan mo pa ano to, no? Sino mo na yun, no? Sino na doon? Charcoal canister. Tapos ito, bumili din tayo nito, moldings ng pinto. Tapos dito sa kabila, ito na yata yung clutch natin. So, buksan natin. Uy, ito na kaya tayo yung clutch. Ay, oo, ito na nga. Yan, dumating na yung clutch natin. So, buksan ko lang to. Tapos, sugutin ulit natin to. Then, yung isang bolt dito, yung naputol. Tayo na. Ito. Sugutin natin to. Itong bolt na to, yan. Weldingan siguro natin yung bolt. Tako ko, bahala na. Pero, buksan muna natin to. Tapos, kabit na natin yung clutch. Baka may isang pa din natin ngayon yung makina natin. Let's see, let's see. Pero, yan. Balik ako kayo mamaya. Magbaklas lang ako ng clutch. Ito yung naipit na bolt. Ano, putol pala. Naku po, paano natin ito tatanggalin? Tanim namin ng bagong ulo. Bubuksan ko muna itong clutch. Kung tama nga bang clutch to. Pero tingin ko clutch yata to. Tsaka bearing. Kasi bumili din tayo ng isa pang bearing. Dalawa kasi kailangan natin. Kapal ng balot ah. Salamat nga pala sa tropa AE Secret Shop. Nagbebenta din yun ng mga GDM parts. Tropa yun, tropa. Ito yung release bearing natin. Tapos yung clutch, ito. Ayan. Uy, makapal pa. Yan yung clutch natin, oh. Makapal pa. Parehas na, boy. Tapos, di ko lang kung anong brand to. Isin lang muna namin itong bolt. Yan. Tapos, balikan ko kayo mamaya. Yan. Tayo na. Tanggal na natin yung ano, yung labis. So, inalign ko lang yung clutch. Bumili tayo nito sa Shopee. Pero hindi na pala kailangan nito. Panayin natin. Uy! Uy! Init. Mainit talaga yan. Nasettle. Nasettle na guys. Gawin natin pag-cross ng dalawa. Mali yung bolt natin eh. Pero wala na akong makita. No choice. Uy! Sampatanin nito ngayon. Sana pati makina. Masampa natin. May clutch na eh. Handa na yan. Harness na lang. Tapos, hindi na natin siya babali. 12 inch naman eh. Ay, gamitin. Nasampa na namin yung clutch. Tapos yung tranny. Pagdidikitin na natin siya. Tapos sa engine bay, ginagawa ni Utol to. So, yung... Nari ka, boy. Bakit? Hindi nakikita yung ilalim. Ito? Haros na ba? Oo, parehas. Patay tayo dyan. Haros na yung thread natin. Oo, ang lipigit eh. Hindi, ano talaga yan. Haba yan eh. Ayan o, natalon, pakinggan mo. Patay tayo dyan. Another problem. So, sasampa namin yung makina ngayon. Abot pa naman. Abot pa no? Umaga pa naman. Yan, napalitan na namin yung mga clamp. Tapos yung engine support sa likod nasampa na. Kasi bago mahugot yung engine support sa likod or bago makabit, kailangan mo muna iangat yung rack and pinion. Kaya sinabay-sabay na natin. So, kompletuhan ko lang itong tranny tsaka yung makina. Tapos testingin natin kung may isampa natin siya ngayon. Bali nasampa na namin yung tranny. Kakabit na lang. Tapos sa engine bay okay na din na tayo. Yan. Pwede natin isampa yung makina ngayon. Nasampa natin yan. So nagka-problema tayo ng konti. Kasi yung mga butas na lalagyan ng bolts niya, tulad nito, yung sa engine support na likod, barado. So nilinis pa natin lahat. Kaya medyo nagtagal. So hindi natin siya maisampa ngayon. Tsaka yun nga pala, sa engine bay, may problema din tayong isa pa. Yung isa nating bolt nito, yung sabi ko naman din kanina,
Hindi ka problema. So, kailangan pa na natin yung ayusin. Hindi ko alam kung kaya pa ng retread. Pero tignan na lang natin. O baka taniman na lang ng panibago. Ito, ang dumi pa ng trane natin. Hindi ko na nalinis. So, siguro bago natin isang palinisin na natin siya lahat. Para, di ba, malinis pag sinampa. Gulo ng garahe. Ayan o. Yung big body nga pala, naiakit na natin doon. Doon naman na namin nilagay. Ang paluwag. Kompleto naman ang engine support natin. Pati yung mga mountings dito sa loob. Kinabit na din yung utol kanina. Ito. Yan, mahigpit na yan. Tapos ito, hihigpitan na lang. Dito, kinabit ko na din sa makina. Which is itong dalawa. Ito yung sa kaliwa. Ito yung sa kanan. Hugutin din natin ito muna. Kaso hindi matanggal eh. Pero tingnan na lang natin yan. Madali naman to. Lipat muna natin siya sa gilid. Sira yata. Pero yan, ganyan siya. Hindi naman yan tatamaan na dyan. Konti na lang. Tapos ito sa libin din to. Papahapiawan ko kayo kung anong ginagawa namin dito. Actually yan siya, patapos na. Yun! Sinasampa na yung firewall natin. Ito yung sa cover ng rack and pinion. So dito ko muna siya lalagay. Ito yung sinasabi ko guys. Oh. Mounted sa chassis yung engine support nitong sa libin. Yung sa 1-1 naman natin na isa. Ayan. Makita nyo dito. Bolt type siya. Kaya kinuha ko yung engine support, nilagay ko muna doon. Itong throttle cable naman, as is na itong gagamitin natin kasi JDM na makina, iba yung throttle cable niya. Kailangan mahaba. So dito naman sa atin, mahaba to. So papasok na yan. Tapos tatanggalin natin itong strut bar bago isang pa yung makina kasi tatama yun dyan. Tapos ito pala, saka ko na ito papalitan. Ito, ginahintag ko lang ng konti. Tapos nilagyan natin ng rubberized coating para hindi tumuloy yung kalawang. Ayun, konti na lang, masasampa na natin yung makina. Lilinisin ko lang ito bukas. Kasi ang pangit naman kung isasampa ng ganito. Total nakababa na. Hindi gawain tamad. Gawaing tamad. Tapos itong makina nga pala guys, for sale na itong buo. Baka maganda yata, huwag ko na ibenta no? Tapos kabit na lang natin dyan. Para hindi na ako magpapare-harness. Pero tignan natin, wala pa naman nabibenta dito. Ayan o, kompleto pa siya. Wala lang yung distri niya kasi ayun, ando doon sa kabila. Ganyan kagulo yung garahe natin ngayon. Sobrang daming kalat, wala na kami magalawan. Ito pa pala, yung problema din natin isa pa, power steering pump. Wala akong linya. So bibili tayo ng hose para sa power steering pump. Eto meron, kaso ayan o, makikita nyo dyan, bitin din. So wala tayong hose. So bibili tayo nun. Ito yata yung return, ito yung supply. Aircon, yung aircon madali naman yan, papagawa na lang natin yan kasi di na natin yan kaya. Wala naman ako nakita ng tago sa makina. Tingin ko naman medyo goods tayo dito sa makina. Konting linis lang. Kailangan pa natin ng konting linis. Pero sa ngayon magliligpit muna ako. Baka bukas na ulit kasi nawala kami ng kuryente dito sa baba. Hanip na to. Tingnan nyo, ang hina ng kuryente namin. Ayun o, ang hina. Ang cute. So di tayo makagawa ngayong gabi. Bukas na lang ulit ng umaga. Tapusin natin to. Sampa na natin yung makina. Tapos diretso tayo ng sa tropa. Dadali natin yung harness. Andito yung harness natin. Ito. Ayan, yung harness natin. Hindi ko lang kung kita nyo, pero ayan siya. Ayan yung harness natin. Tapos, yung harness nung isa, yung manual nandoon sa taas. Dalawang harness na tayong kailangan natin. Yung isang local, tsaka yung harness ng 20 valves. Kasi para dito sa loob. Yan, dyan. Kaya natin binuksan yung gitna. Bali, ito yung condition ng makina natin. So ito, pininturahan ko kasi kinakalawang na. Ito sa inyo na maliwanag. Yan. Pininturahan natin yan. Tapos itong trani, nilinis natin ng konti. Ginamitin natin siya nito. Yan. Wire wheel. Kaso, ang kabal talaga, tsaka ang hirap. So baka pag sinampan na natin, tuloy yung linis. So tinitignan ko kung ano pa yung mga kulang natin para maisampa to. Tingin ko pwede na eh. Sa engine bay, kompleto na tayo. Ito, nahigpitan ko na to. Yan. Itong engine support. Pati yung sa likod, nahigpitan na. Itong tie rod, rack end na bolts. Bahala na kung anong gagawin natin dyan. Pwede na siguro isang pa.
Eto, tatanggalin pala natin to, papalitan natin. Palitan natin mas maayos. Yan, okay na yata tayo. So, sasampa ko na to. Tignan natin kung anong nangyayari. Pero sasampa na natin to ngayon. Yun guys, hindi pala pwede, nakalimutan ko tanggalin yung hood. Hugutin pa pala natin muna yung hood. Bale, dito tayo ngayon kay Project Daily. Yan siya. So, nasampa na natin yung makina ng Euro. Baba tayo ngayon doon. Tapos, tuloy natin, no? Kabit natin yung mga axle. Mag-repack muna tayo. Silipin din natin yung pang ilalim nito. Pero yan siya. Running. Good running condition. Sana matapos natin lahat ngayon. Kahit yung ano lang, yung pang ilalim lang nung Euro natin. Para at least kahit pa paano matatapos tayo. Ready nating dalhin sa tropa tong harness. Yun yung harness natin. Ayun o, kita nyo ba? So, tignan natin kung madadala natin ngayon, no? Kasi nung masama na naman ang panahon. Kasi ulan na naman guys. Palagi na lang umuulan. So, tignan natin kung ano yung matatapos natin ngayon. Pero baba muna tayo sa kabilang garahe. And check natin. Dito na tayo sa garahe, boys. Tay, ito yung status ng makina natin. So, kabit na natin yung mga piyesa niya, no? Butin lang natin to. Sampay natin yung dito. Tapos, tinitignan ko kung ano pa yung mga kulang natin. Pero halos kumpleto naman na. So, let's see. Lalagay na natin yung mga AC lines. Tapos, yung mga shifter, yun yung isa natin problema. Wala tayong bracket ng shifter dito, no? Hindi ko alam kung saan ako kukuha niyan. Pero alam ko meron pang ako dito. So hanapin ko lang guys. Tapos buuin na natin siya. Sana makita pa natin. Ayun, nasikip na yan. Nakabit ko na pala yung clutch guys. Yan o. Uy! Uy! Grabe na yung amag sa loob. Ano mo ba? Ha? Ano ka sara? Hindi, ayos na yan. May clutch na tayo. Working. Testing ulit. Yun o, kita nyo ba yun? Tumutulak na siya. Uy! Hindi ko lang kung kita sa camera pero tumutulak na siya. One down. Konti pa. Clutch down. So, pasingawin lang natin to. Tanggalin lang natin yung mga hangin pa. Pero at least, di ba, may clutch na tayo. Then next, ito muna, AC lines. Ito, may mga bolt yan. Tinanggal ko noon sinampa yung makina. So, babalik na natin sila. May bolt lang tong isa dito. Isa pa. Meron din yan dito. Sa taas naman. All goods. Okay, mounted. Ito pa. Hindi muna natin sila higpitan ng sagad guys. Ganyan lang muna. Tapos balikan natin yan lahat pagka binubuo na natin ng or pag pinandar na natin. Kasi baka mamaya may mga adjustments pa. So tatanggalin din naman natin. Next natin to, fuel hose. Okay pa ba to? Goods pa naman. So hugutin lang natin yung banjo bolt. Sikip. So hindi ko pa kabisado yung mga vacuum lines nito. Ngayon ko pa lang din aaralin. So sana makabit natin sila ng maayos. Makabit na natin lahat. Yung shifter kaso wala yung bracket nito. So hindi ito magsishift. Tapos yung ito, cable natin okay na din, nakakabit na. Tapos yung brake, booster, yung double din natin nakakabit na din sa kabila. Tapos yung fuel, tsaka yung return nakakabit na din.
So, tinitignan ko pa kung ano yung mga kulang natin, no? Pero, ayun. Tapos ito, mukhang kailangan natin itong itago kasi dapat dito siya. Kaso, naka-double D tayo. Eh, di siya pumasok. So, kailangan natin to i-reroute. Siguro itatago ko na lang yun sa loob. Papatago natin pag nagpa-harness tayo. Tapos, ano pa ba? Yun lang naman. Tapos, sunod na natin yung pangilalim. Hindi natin masimulan yung pangilalim kasi umuulan. Tapos, dito tumutulo yung tubig lahat. Hindi ko alam kung kailan natin masisimulan yung pangilalim. Pero nilista ko na din yung mga kailangan nating parts, no? Kailangan natin ito. Hose nito, papagawa tayo. Kasi alam ko banjo bolt to eh. Tapos ito, yung sa tangke. Eh wala din tayong tangke. So bibili din tayo niyan. Or meron pa yata ako sa taas, di ko lang sure. Tapos, ano pa ba kailangan natin? AC. Food. Ano pa ba? So, chinecheck ko lang guys kung ano pa yung mga kailangan natin. Kasi feeling ko madami pa. Ito alam ko, dito siya. Tapos, nakakabit dito yung tangke natin ng power steering. So, dapat may linya pa yan. Ito, papunta dito. Tapos ito, papunta dun sa likod. So, tinitignan ko, mukhang kailangan nga natin magpagawa. And then, itong mga body ground na to, kakabit na din natin. Ayan o. Itong body ground na to, dito siya nakakabit sa ilalim nitong brake lines na to. So, kabit din natin yun dyan. Or pwede naman dito. Kung saan mas maganda. So, lilinisin natin yun guys. Pero baka dito ko na muna tapusin itong vlog na to. Kasi, wala, hindi naman na tayo makakagawa. At saka, wala din tayong parts dito. Ng mga kulang. So, hanggang dito na lang muna siguro. Hanggang sa susunod na lang ulit. Thank you. Peace out.